Paano nga ba makapunta dito sa Mount Nangtud, Barbasa, Antique? First ay nag-travel ako from Manila to Kalibo, Aklan. Almost 1 hour din mahigit yung travel time nito mga kagala. Paglapag ko ng Kalibo, Aklan ay nag-travel agad ako pa Barbasa, Antique. So this will be the 0 day mga kagala. Travel lang papuntang jump off. Good morning mga kagala. So this will be our first day in Barbasa, Antique. So sa first day namin mga kagala ay nag-start na kami ng trek para i-conquer ang Mount Nangtud. So at this moment mga kagala ay wala nang paligoy-ligoy pa. River crossing agad. Expect nyo yan. Kapag pupunta kayo dito sa Mount Nangtud, kahit yung aso na nakasama namin ay nag-river cross din. So inform ko lang kayo mga kagala na sobrang daming river crossing na madadaanan ninyo dito sa Mount Nangtud. So this will be the third river crossing. Inform ko lang kayo mga kagala na magdala pa kayo ng isang pair ng shoes para pang river crossing. If ever kung meron kayong mga sandals, go for it. So ito na yung pang-apat na river crossing namin at ito rin yung pang-5 river crossing at ito rin yung pang-7 river crossing namin. So dahil naiwan ko ang aking pag-river crossing na sapatos mga kagala ay pinang-river cross ko na rin yung pang-hike kong shoes. Actually guys is 9 river crossing yung ginawa namin for today's video. So at this moment mga kagala, inform ko lang kayo ay tapos na kami mag-river cross. So sa video nito mga kagala, ipapakita ko sa inyo yung bundok na yan yung knife edge ng Mount Nangtud. So as you can see mga kagala ay napakalayo pa talaga namin sa katotohanan. At isa pala sa pinakamagandang spot yung knife edge na yan dito sa Mount Nangtud. So wala nang intro-intro mga kagala, akitin na natin ang knife edge ng Mount Nangtud. Yung nasa kalagitnaan ako mga kagala ay napansin ko yung waterfalls. Napakaganda. Feeling ko dito nanggaling yung mga river crossing na ginawa namin. So pagkatapos kong kuhanan ng video ang waterfalls mga kagala ay dumiretso na rin ako sa pag-akyat sa knife edge. So after river crossing and hike namin mga kagala ay nakarating na rin kami dito sa Mount Nangtud. So almost 7 hours and a half yung trek namin dito mga kagala. So hindi muna tayo magse-celebrate mga kagala dahil malayo-layo pa yung lalakarin natin papuntang campsite. So as you can see mga kagala, yung bundok na natatabunan ng ulap, doon pa ang campsite area. Tansa ko nasa 45 minutes pa yung lalakarin namin para makarating kami ng campsite. Pagdating namin ng campsite ay nagtayo na agad kami ng tent. Nagmamadali na rin kami magtayo ng tent dahil parang uulan. At mga pagod na rin kami sa haba ng nilakad namin. So pagkatapos namin magtayo ng tent at magpahinga ay naglakad-lakad muna ako dito sa view deck. So sa oras na ito mga kagala ay magpa 5 PM na. Tamang video lang ako dito para masilayan ang sunset. On my experience ay napakaganda ng view dito. From campsite ay nasa likuran lang talaga siya. Paglabas mo ng campsite ay ito na ang bubungad sa'yo. Sa video ito ay nag-timelapse muna ako mga kagala. As you can see, napapula na rin yung kalangitan. So sa mga nagtatanong kung ilang araw namin aakyatin ang Mount Nangtud, ito ay 3 days and 2 nights. So sa video ito mga kagala ay magsi 6 PM na. So this will be our first night in Mount Nangtud. So need na rin pala namin magpahinga mga kagala kasi pagdating ng madaling araw ay mag-start na rin kami ng trek. So pagdating ng 2 AM mga kagala ay nag-start na agad kami ng trek. Ito agad ang bumungad sa amin. Sobrang daming limatic. So pag pupunta kayo dito sa Mount Nangtud ay expect nyo na maraming limatic dahil bloody mountain siya. So sa video ito ay napahinto ang mga kasama ko at napatingin sila sa sobrang ganda ng view. So dito pala sa kinatatayuan namin mga kagala ay knife edge siya. Pag nagkamali ka ng apak, hulog ka. So kung nagbabala kayong pumunta ng Mount Nangtud ay mapapamangha talaga kayo sa sobrang ganda ng mga tanawin dito. So sa video ito mga kagala, kung nakikita ninyo yung bundok na natatakpan ng fog, yan yung Mount Majaas. So sa video ito mga kagala ay pababa na kami ng water source or sa rancho na kung tawagin nila. So inform ko lang kayo mga kagala na sabi ng tour guide namin ay napakaraming limatic sa baba or sa water source. So bago pa lang kami makarating ng water source mga kagala ay bumungad na agad sa amin ang napakaraming limatic at pumupunta talaga sila kung saan yung tao. At inform ko lang kayo mga kagala na sobrang daming pitcher plant dito. After 3 to 4 hours mga kagala ay nakarating na rin kami ng summit. Pagkatapos namin mag-summit mga kagala ay bumuhos agad ang malakas na ulan kaya bumaba agad kami. From summit to campsite ay aabutin siya ng 3 to 4 hours. So pagdating ko ng campsite ay napakalakas pa rin ng ulan. Pagkatapos namin kumain at magpahinga ay dumiretso na agad kami bumaba ng campsite. So sa oras na ito ay binabaybay na namin yung knife edge at pababa na rin kami dito. So inform ko lang kayo mga kagala na ang Mount Nangtud ay 8/9 yung difficult niya. At bloody mountain din siya dahil sa dami ng limatic dito. Kung ipaparate sa akin ang Mount Nangtud kung gaano siya kaganda from 1/10 ay 10/10 siya para sa akin. Dahil na-experience ko ang 8/9 na difficulty nito. Mula sa haba ng lakaran, Anli River Crossing, Azul, Knife Edge at Mossy Forest. All in one nandito. So this will be our 3rd days mga kagala. Tapos na namin i-conquer ang Mount Nangtud. So at this moment mga kagala ay pababa na kami ng Knife Edge. So sa araw na ito mga kagala ay kinakabahan ako para sa sapatos ko. Dahil nasira ko siya nung unang araw dahil pinang-river cross ko ito. Sa event pala na ito mga kagala ay backtrail lang kami. Yung unang araw namin na dinaanan ay binalikan lang namin. So dahil malakas ang ulan nung sikandi namin mga kagala ay mataas na rin yung ilog. So if ever na pupunta kayo ng Mount Nangtud mga kagala ay ganitong trail ang inyong madadaanan. At kung adventure ang inyong hinahanap ay ito na yun. So hanggang dito na lang tayo mga kagala. Maraming salamat sa nanood. See you on my next video. Bye bye!